Meron ng ano, merong sagot si Harry Roque ho, mga kababayan, tungkol do'n sa kanyang kaso. Trafficking. Baga Ah, tignan niyo yung itsura ni Roque ngayon. Tingnan niyo diyan sa TikTok. Tignan niyo. Hulas na, oh. Ano? Stress na, oh, yung kanyang mukha. Parang hindi na nag-aayos ng buka. Oh. Parang hindi na ho natutulog eh. Anyway, oh, sige, pakinggan ho natin si Roque, mga kababayan. kinalulungkot ko nga po itong naging hakbang ng Department of Justice na sampahan ako at 30 pang katao ng non-bailable human trafficking. Aray ko po. Ang alam ko kapag sa human trafficking, mga boss chief amo, sir, kapag isang tao lang yung re-reklamo sa iyo, bailable yan. No? Correct nyo na lang po ako kung mali, mga kababayan. Alam ko, pag isang tao lang ang nagre-reklamo sa iyo, pwede kang mag-bail. Pero kapag dumalawa, pataas na, non-bailable na ho, mga kababayan. No? O game. Bagamat ako po ay nalulungkot, ito po ay inaasahan ko na bilang kabahagi ng panunupil ng ating karapatan at pagpapahirap sa mga aliado ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Diyos ko po, yan na naman, yung kaetsingan nyo, yung kabaklaan ninyo, susupilin, sinusupil yung mga kakampi ni dating Pangulong Duterte. Sinimulan nyo ng mga fake news, sinimulan nyo ng mga walang katotohanan. Wala kayong napatunayan. Di ba? Roque din ang apelido ko pero kinakahiya ng pamilya ko yang si Roque. Sabi ni Amy, haharangin niya daw niya ang pag-aresto ng ICC kay BP Sara. Posible ba yun? Ewan natin. Tingnan natin kung ano magagawa ni Amy Marcos. Ano? Baka mabasahan din siya ng Miranda rights, mga kababayan. Baka mabasahan siya ng Miranda rights. Bakit to, mga bossing? Pinipigilan niya, no? Ang pag-serve ng warrant of arrest kung sakali na may lumabas na gano'n. No, Roque, game! Uulitin ko po, ang pinagmula ng lahat nito, ang kanilang pagigipit sa akin ay dahil dyan sa pulboronic video na dati pa nilang pinagbibitangan ako na siyang nagpakalat. Huwag mong i-focus doon. No? Ang simula ng iyong pagtatago ay dahil hindi mo maipakita yung dokumento na ipinagmamayabang mo na susuporta sa sinasabi mong hindi galing sa Pogo yung pera mo. Yun, doon nag-umpisa, Harry Roque, ang iyong pagtatago. Di ba, Janelle Van der Hearst? Oh. Pinipilit ho kasi nila na i-connecta ho doon sa Pulburon video. Actually, madidiin naman din ho siya doon, mga kababayan. Doon sa pag-connect-connecta niya sa Pulburon video. Bakit to? Makita ng The Netherlands. Peke itong pinapakalat mo eh. Dapat ka nga talagang arestuhin. No. Sa ibang bansa ho, mga bossing, naku po, kung sa ibang bansa o ibang pangulo, iba ang pangulo ni Harry Roque, malamang po matagal nang nasa oblo ito. Gayunpaman, ako naman po ay nagagala kung sino man talaga ang nag-supply niyang video na yan dahil naisiwalat ang isang katotohanan na dapat sagutin ng ating Pangulo. Anong katotohanan? Ang sabi na nga ng PIDEA, mga kababayan, walang katotohanan na nasa listahan nila. Dinawit nila si Maricel Soriano. Walang alam si Maricel Soriano. Hindi alam yung mga pinagkukwento o yung mga pinagsasasabiho nila. Mga kababayan. Di ba? Yung mga imbento nila, wala pong alam. Si Maricel Soriano. Ay, Diyos ko. At yun ang issue na kung siya ba ay nasa tamang pag-iisip, kung siya nga ba ay tinatawag na bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag. Pero kinakailangan sagutin na po ng Presidente ang paratang na yan. So bagamat itong pagpapakalat na... Di ba ito din si Roque ang nagsabi, mga kababayan, nung panahon na sila ay namamayagpag doon sa kanilang mga posisyon, na siya ay speaker, no? Spokesperson, mga kababayan, ng dating Pangulo. Nung sila ay namamayagpag doon sa kanilang posisyon, ano po ang sigaw ng taong bayan? Magpa-drug test din si Pangulong
si dating Pangulong Duterte. Siya po mismo ang nagsabi, no? Walang makakapagpa-drug test kay Pangulong Duterte. Samantalang ang presidente natin ngayon, bago tumakbo, nagpa-drug test. Pagkatapos nung eleksyon, nagpa-drug test. Ngayon, ito, inuuto na naman po ng mga DDS, magpa-drug test na naman. Ano yun? Kala nyo DDS ang Pangulo? Uto-uto? Di ba, mga kababayan? Sa mga hilatsa ho ng mga mukha nitong mga to mas sasabihin mo, yung mga nagsasabing bangag ang Pangulo, yung mga magkakapatid na Duterte, wala lang ako yung picture Makikita mo si Basti Duterte nakagano, Tapos ang lakas ng loob, bangag daw ang Pangulo. Yung mga hilatsa lang ng mga mukha ninyo Mas mukha kayong mga tumira ng pinagbabawal na gamot Di ba? Ang pulboronic video ang dahilan sa pagigipit sa akin. Uulitin ko po, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng presidente yung paratang na yan dahil ito naman po ay hindi lang nanggaling sa pulboronic video, ito po ay sinabi na ng presidente nung siya ay presidente pa na may isang tumatakbong kandidato para presidente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot na inulit niya noong Enero ng taong nakalipas sa Ayun, nabansagan siyang presidente ng fake news. Di ba? Dahil yung sinasabi ng dating Pangulong Duterte na adik ang ating Pangulo, PIDEA mismo, umalma agad. PIDEA mismo nagsabi, wala pong katotohanan na ang ating Pangulo ngayon ay nasa listahan namin. Di ba? Sabi ni Chief, betlog mo, Roque. Manolo, kakalda. Shoutout po sa inyo. Sabi ni Ma'am Adelaide, sa Pinas, Burger King hanggang dyan sa ibang bansa, yan pa din Burger King, favorite mo, boss. Hindi kasi nagmadali lang ako mag-almusal, no? Tsaka kapag wala kang pera dito sa ibang bansa, Burger King talaga. No, Burger King, McDonald's, ayan, mabilisan po. Tuloy natin si Roque. isang maisog rally. Nalulungkot din po ako dahil ako po ay palaki. Talaga malulungkot ka. Patapon na yung buhay mo No? Tambak-tambak na yung kaso sa iyo. Malamang ang puntahan mo ayun. Kung saan nandoon din si Kibuloy. Sabay kayong magjabol. Talikuran na lang kayo, Roque, kapag umuwi ka na. Pag umuwi ka na, talikuran kayo ni Buloyski. Lingon ka, doon ka sa kanan, nakaganon ka, o sa kaliwa ka. Habang pasimple kang magjabol, o sa kabila na si Buloyski. Simple din magjabol. Iyo ba? Ay, nako. Tuloy. Ng isang piskal na halos buong buhay niya ay ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang wes. Grade school pa lang po ako ay palaboy-laboy na dyan sa DOJ sa Padre Faro. Ay nako, magkakwento na itong si Roque, mga kababayan. Nandiyan po si Sir Elmer Dolotalas, no? Salamat po sa pagiging miyembro nitong YouTube channel natin. Si Pambansang Nanay nandiyan din. At sabi ni Luz Kikuchi, sayonara, Roque. Hindi, dapat welcome home po kapag kadating ni Roque. Ano? Welcome home, Hari Roque. Nako. Yung sinisigaw nila na bring him home, PRRD, napalitan ho na bring Roque home. Mga kababayan. Magugulo sila Ano? Okay lang bumatikos sa gobyerno. Walang problema yan. Basta yung ibabatikos mo, may basihan at kumpleto rekado. Pero yung puro bunganga lang ho, mga kababayan, walang naka-back up na ebidensya, mali yun. No? Paano kayo paniniwalaan ng sambayan ng Pilipino kung panay bunganga lang ang gagamitin ninyo? Hindi nyo sasamahan ng ebidensya. Hindi ba? Hindi ubra sa mamamayang Pilipino yung ganong estilo. Konti lang yung mauuto ng mga ganyang estilo. Mga DDS lang ho.
Iwanan na natin ho si Roque. Mukhang magkukwento lang ho, mga kababayan eh. Ng buhay ng dating Pangulo. Alam na ho natin yan.